Basa. But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Tayo po'y mag-pray, Panginoon, pakipagpala po ng iyong mga salita sa unawa ng iyong abang lingkod, patungo sa kaisipan ng bawat anak mong maikinig. Kami yung lukuban ng dugo ng Panginoong Hesus, pakapangasiwaan patuloy, ayon po sa iyong mayamang kahabagan na kay Kristo Jesus ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tumamid dalangin. Amen. Sabi, but ye, ang ye, diyan ay ang church. So, baka yung iba ay malito, but dito may iglesia din. Alala ko nung tayo nasa Ilaya pa, may nakalagay doon, Church of God, merong umaten, ito pala iglesia din. Ano ho? So, ang liwanag naman po talaga ang Diyos ay nagtayo ng iglesia. Matthew 16:18, nagtayo talaga ang Diyos ng church. Pero nais ko pong ipaunawa sa inyo na ang church ay hindi itong gusali. Ano ho? Ang church ay mga tao na tinitirahan ng banal na espiritu. Yan po yung nilinaw, kaya sabi ng 1 Corinthians 1:2, to the church which at Corinth, sanctified in Christ. So yung church sa Corinto, na pinapaging banal kay Kristo. Pagdating ng verse 19 and 20, hindi nyo ba nalalaman na inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo? So ang iglesia na tunay ay hindi building. Ang iglesia ay mga taong tinitirhan ng Diyos ang puso. Are you with me? So ngayon, ito pong church na ito ay kinakausap dahil ang Panginoon po ay pagkatapos ng kanyang resurrection, pagkabawang mag-uli, sa loob po ng 40 araw, hanggang sa dumating yung Pentecost, ay nakasama pa siya ng mga alagad at nagtagubilin. Ano? Sabi niya ay ang iglesia ay yung iglesia tunay kasi mga naiki-church lang ngayon. Ang tunay na iglesia ay Panginoon na nagtatag. Walang representative. Siya mismo. At yung iglesia ngayon may pangakong hindi mawawala. Are you with me? So, ibig sabihin, hindi itinayo uli sa huling panahon ang tunay na iglesia. Dahil ang pangako, and the gates of hell shall not prevail against it. At ang sabi, ako isa sa inyo magpakailanman. Hindi ho nawala sa kaysaysayan ang tunay na iglesia. Ang iglesyang si Kristo nagtayo, na tinatahanan ng banal na Espiritu, na pinapaging banal kay Kristo, langit ang tungo pag namatay. Okay. Ngayon, ang sabi, but ye shall receive power. Sino yung power na yan? After that the Holy Ghost is come upon you. So, ang church ay darat nga ng banal na Espiritu, at kapag ang banal na Espiritu ay dumating doon, yun ang magiging kanyang kapangyarihan. Saan? And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. So yung palang iglesia na kung saan ay dadatngan ng banal na Espiritu, titirhan ng banal na Espiritu, at pag tumira na doon, yung mismong Holy Spirit ang magiging kapangyarihan sa pag-aakay ng kaluluwa. Are you with me? Okay. Hindi ko nasasabihin sa inyo, pero may nagte-text sa akin. Pastor, kami ay may mission. Pakipagpili mo sana. Dahil, wag sana kami mapahamak o sila'y mapahamak. Pagdating sa pangkat ng hukbo ng sandatahan, ang gobyerno, meron din silang mission. Tama ba? Pagdating sa Red Cross, meron din silang mission. Papulahin ang tao. Ang Diyos ay nagtayo ng church. Nakaabot sa Pilipinas hanggang dagatan. Para ano? Para ano? Para lang mag-fellowship. Para lang matulog pag may preaching. Ang liwanag po ng talata. But ye shall receive power. Do you receive already the power?
Ano yung power niyan? After that the Holy Ghost is come upon you. Do you have the Holy Spirit? Now, so you have your power and ye shall be witnesses. Alam mo ang tunay na iglesia? Tayo. Tayo rin ang tunay na saksi. Ang saksi, nagpapatotoo. Nagtitibay. May pinatutunayan. Ano po ang kapangyarihan ng hukbong sandatahan? Firearms, baril, granada, security guard, la bandera. Ang kapangyarihan ng gobyerno sa sundalo, baril. Sa Red Cross, mga maganda sakya, etc. Mga provision financial na pagtulong para sa pagtulong. Pero wala nang lalakas sa kapangyarihan meron ng iglesia sa gawaing pagmimisyon. Dahil Holy Spirit ang ating kapangyarihan. Are you with me? Tama. So, kaya nga ating pag-uusapan, power in mission. Maliwanag po na ang tinutukoy na kapangyarihan sa pag-aakay ng kaluluwa ay hindi ang ganda ng gusali. Alam ko kung pagandahan ng gusali, talo tayo ng mga ibang reliyon. Pagandahan lalaki ng pastor, doon lang tayo nakakalamang. Ano? Pagandahan ng mga membrong babae, talo sila talaga doon. Panwala naman inuuto ko lang naman kayo. Kung payaman at pagandahan ng sakyan, wala. Pero salamat, walang gagaling sa kapangyarihan na meron tayo. Dahil mga kapatid, hindi naman, porque nadala mo sa simbahan, nadala mo sa Panginoon. Sila kung magulat, kami ay 70,000 na bago namatay ang aming punong, pangkalahatang pangasiwa. Kami ay 17,000. Kami international na ngayon. So what? Ngayon pala kayo international, kami matagal na. Tama ba? Ay sila wala pang membrong Hudyo, ay tayo ay ang unang membro ng mga Hudyo. Tama ba? Sila tonton nagkaroon ng Amerikano. Samantala tayo dinadalaw ng Amerikano. Matagal na tayo international. Amen. Kaya nga, lahukan na mayroong maganda, mayroong masama, mayroong etc. Hindi na masama pagka-international. Hindi ho tayo kanina mga kapatid. Pero niyo ba kaya bakit lumawak ang gawain? Dahil ang gawaing misyon. At ng kapangyarihan natin sa misyon, ang Holy Spirit. Kayo ay naligtas dahil may nag-mission sa inyo. And don't expect na may maliligtas pa kung hindi kayo gagalaw para mag-mission. Tama ba? Ay, kailang pag naman tayo mag-uusap din eh. Kumusta ang Lunes natin? Kumusta ang ating Martes? Kumusta ang ating Miyerkules? Sabado, may naging bahagi ho ba tayo para tayo ay nakapag-mission? Yun, hilaw na naman ang amen natin. Alam mo, nakakalungkot ho pagka ganun. Amen? Ako'y natutuwa ho sa atin, marami na hong Kasi ito nga si Loreline, hindi pa membro yan. Pero nagawa na ng kanyang coach. Kung hindi ka alipin ni Kristo, alipin ka ng Diablo. Hindi ko malike ako tinamaan. Ay dati may heart pa ako, may pag-gayang pa. Nilampasan ko, tinamaan ako Tamot, wala akong man-like man lamang. Ay, sakit nun. Pero totoo yun. Kalahin mo yan, hindi pa miyembro, may mga gayon ng pananalita. Tama, pag miyembro, hindi na magagayaan yan. Mag-aki po tayo ng kaluluwa. Ano sabi ng Panginoon? But ye shall receive power. Automatic po yun Pag meron kayong power, kayo'y magiging saksi. So, automatic po yun. Hindi na kailangang hocus-pocus. Automatic yun. Kaya kung talagang may Holy Spirit ka, automatic yun.
Amen. Mga kapatid, para tayo puro Holy Spirit ngayon, nakakatuwa. Ngayon, di na tayong pakatagal. Magsimula na tayo. Ang Holy Spirit ay ating kapangyarihan, number 1, power to preach. Power to preach. Sabi nga ng Pilipos chapter 2 verse 13, siya ang gumagawa sa atin maging sa pagnanasa at sa paggawa. Kapag dumating sa inyo ang Holy Spirit, kayo'y magiging mga saksi ko. So makikita natin doon, ang Holy Spirit ay kapangyarihan para ang isang tao'y maging saksi. Tama ba? So ang Holy Spirit ay kapangyarihan para mangaral. Meron ho ba kayong kapangyarihan? Automatic dapat po yun. Noong kay matrangkaso, bago ako gumaling, naka-4 akong manok na native. Yan lang pala ang sakit. Galing, lunas. Totoo kayo. Hindi kayo Pag hindi kayo gumaling sa isang tinulang buong manok, padalwahan mo. Hindi pa rin. 3. O ay, pang-4 ako'y gumaling eh. Dahil kung hindi pa, may pang-5 pa. Naintindihan ko. Alam mo, ang sarap po ng talagang yung Tagalog. Yung Tagalog na manok, pag ako'y kumain na yan, pati balat. Samantalang sa English, hindi kumakain. Pag ako'y kumain na yan, sagap-sap, pati papaya, pati dahon ng sili, pati habang sili, higop ang sabaw. Abay nung mahigop eh. Ay digal, ay bakit? Ay busog, dilikas, didigal. Ay sabi nung, pag nadatngan kayo ng Holy Spirit, likas, magwi-witness. Oh, ay kayo may Holy Spirit. Nasaan, kailan kayo nag-witness? Ayun ba? Abay, pag ako'y busog, ako'y nadigal. Lalo pag ako pinainin mo ng coke, ay, ang lupit ang digal ko dyan, gantay nga. Sabi, pagdating ika ng banal na Espiritu, kayo'y magiging mga saksi ko. So yun po yung power to preach, power to witness. If you have the Holy Spirit already, that He will be our power to preach. Tama. Kaya si Lorely, hindi na natin kinakailangan antayin mabautismuhan pa para lang umimik para kay Kristo. Sapat na pag may Holy Spirit, iimik ka na. Di lalo kung ikinabaptize pa. Ako'y may bunga na hindi pa ako nababaptize. May bunga na as in. Hindi ba ako utusang magbasa ng Bible? Talagang hinahanap lang aking kaluluwang may Holy Spirit. Kaya mga kapatid, ang magbasa ng Biblia, hindi lang utos yan. Pangangailangan yan ng iyong buhay. Kailan ka huling umimik para kay Kristo? Amen? Amen. Tignan niyo po ang Acts chapter 2 verse 1 hanggang 4. At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako at biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagibis na hanging malakas. Ito'y gaya ibig sabihin ganun ka-powerful ang paglalarawan ng Holy Spirit. Parang isang malakas na buhawi at parang isang wangis ng dila na dumapo sa kanilang mga ulo. Hangin, malakas at apoy na mainit. Yan ang Holy Spirit. Malakas at mainit. Kaya pagdating po ng verse 4, ano sabi? Silang lahat na dinaanan na impluwensyahan ng Holy Spirit na waring isang napakalakas na hangin at dilang apoy sa kanilang buhay. Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Ano nangyari? Nangagpasimulang magsalita. If you have the Holy Spirit, you will speak. Ayun ang init ng damdamin. Pag pumasok sa puso mo, naimik ka kahit bawal pa. Tama ba?
Wala pa sa panahon hindi ko ikaw mapigil ang apoy ng aking pagsinta. Kahit bawal pa ay larga na. Bakit? May init din Pero alam mo, ang Holy Spirit, init yan. At kapangyarihan yan. Para hindi ka umimik. Yun ang sabi. Kaya sabi talata, but ye shall receive power. Parang buhawi. And that the Holy Ghost, after that the Holy Ghost come upon you, do you have the Holy Spirit? Abay, sabi na Roma chapter 8, verse 9, kung di ako nakakamali, ang walang Espiritu ni Kristo hindi sa Kanya. Nakakatakot ho pala ang buhay na walang Holy Spirit. Hindi ka kay Kristo. Hey, are you listening? If you don't have the Spirit of Christ, you're not belong to Him. But if you have the Holy Spirit, you will be His witnesses. Have you experienced the witness for Christ? And when was the last time you speak for Christ? Sabi nga sa inyo, katulad ng ating mga talataan, ibibigay na lang. Bibigay na lang. Tapos ako naglalagay pa ng caption. Ang ginawa ko pa, kay yung mga gandang babae natin diyan, lahat naman kayo magaganda sa tingin nyo. May 3 babae ako doon. May pagpatatagalog, ginagawa nila doon. Inilalagay ko ulit. Wala na ho tayong dadahilan para hindi tayo gamitin ng Diyos. Sa totoo na, kung wala man yan, yung Holy Spirit, sapat kapangyarihan yon. Mahirap pigilin nyo kung talagang meron ka nun. Are you with me? Yung ang stroke, ang lakas, pag na-stroke ka, wala makapigil dyan. Tatabingin ang uso mo, hindi na makapumulat ang iyong mata, o hindi na makapikit. Kasi ganun kalakas pag na-stroke ka. Abete mo ng Holy Spirit, kayang-kaya mo pigilan. Oy. Amen. Tatandaan natin, kapag wala kang Holy Spirit, hindi ka kay Kristo. Pero kung may Holy Spirit ka, yan ang iyong kapangyarihan. At ang kapatid, hindi lang tayo basta, alam mo, our goal is not just to speak, not just to share Christ, but to expect fruits. Kahit naman tayo nagtatanim ng binyano, hey, ayos na, nakatanim na. Yun lang? Hindi. Gusto mong umani. At kaya nating umani kasi powerful ang Holy Spirit. Kaya pagka tayo ganito ang bilang ngayon, kung ang Holy Spirit ay mahina, at ito'y parami pa, mga minamahal. 2nd floor ang target natin. Abay, may umakyat niya sa bubong sabi sa akin abay, pastor, kung pagkakaluwang pala ng itaas, lagi kong naakyat yan Ika? Bisbay, pagka natuloy ang ating simbahan, malawak, malaki. Kaya dapat tayo mag-mission. Tama ba? At ang ating mission, sabi ko nga sa inyo, huwag kang manatili sa isa lang. 2 lang. Dahil maraming maliligtas. Ay kung hindi man sila makarating dito, at least naging bahagi tayo ng kanilang kaligtasan. Mayroon namang dalhin pa dito yung taga-Japan. Taga-China, nanaligtas. Kung gusto nila dito, di tayo magtayo ng bahay ng dito. Punta kayo ng bahay dito. Balita ko yung nanalo sa ating, yung magaling magbuhat. Anong tawag ng sport na yan? Ha? O sige. Yun ang maganda mga pangasawa. Pag ay nagalit, alisto ka. Isang itsahan ka nun. Abay, ang magandang balita, ang kanyang bukang bibigay siya'y magta-tights. Sa isip ko nila, ano ka swerte ng simbahan noon? Ay 33 million? 33 million? O 34? 40 million. Kung ako yon 20%, 8 million yon sa akin. Pero kanya sa bukang bibig ties lang Di may 4 million yung simbahan.
Saan ko ka nabasa si Eloy yata yun eh. Dati ang pangarap ko mag-doktor, mag-nurse. Ngayon, gusto ko na rin magbuhat. Sino ba yun? Nabasa ko yun eh. Si Eloy nga ito. Basta Eloy, Kulukoy. Ano? Alam mo, pinagpipray ko kayo araw-araw. Isa na rin ang prayer ko sa inyo. Maging weightlifter din kayo. Para pagka kayo nanalo, ay di maganda ang tights. Tama ba? Tayo po ay mag-akin ng kaluluwa. Kalahin mo, naligtas pala yon? Oh, malay mo, maligtas pala dito eh, ang pinakamayaman ng Taysan. Oh, hindi natin alam. Diyos ang gumagawa. Maging sa pagnanasa at sa paggawa, di natin alam. Ang ating bahagi laang humayo at ibahagi ang salita ng Diyos. Ay, gawin natin. At saka tayo, we can expect why. Holy Spirit is very powerful. Are you with me? Okay. So, basahin ko na lang din yung likdawang una yung 14. Bagaman yun din po ang idea dyan kung bakit nagsalita si Pedro na may katapangan dahil sa chapter 2 verses 1 hanggang 4, siya nga ay puspos ng Holy Spirit. Dahil pagdating ng Roma 15:19, tingnan po, pansinin po natin ang 15:19. Si Pablo po, sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng jinn, ng rapol. Yung iba ang simbahan ng pakulo ay rapol, dumami lang. Oh, yung iba kumukuha ng bandaron, bandarine. Dumami lang. Yung iba nga kanilang mga tagakuha ng offering, yung mga sexing labas ang puso habang nakuha ng offering nakinding. Sino ba hindi magbibigay noon? Di pa ako nakakabigay. Sabi ko sa iyo, panay ang hila na yan. Pero wala ka, kami karanasan dyan, nadala sa amin ang inasal. Nung kami galing sa Zambales. Nagutom ka ba? Ay gabi na. Ay kay Eric pa lang, siyam na eh. Ay kay Melmark pa, kita ko pawisan yung servidura. Alam mo, pag alis namin, nagsara na. Nagsara na gabi na, inubusan na. Ay, pag hindi napagod yun. Ay mga pasal. Ayun kapatid, ang kapangyarihan ng Diyos, ng Espiritu ng Diyos, ano pat buhat sa Jerusalem. Di ka sabi, from Jerusalem. At sa palibot-libot hanggang sa Ilirico. Aba, mayroon palang Ilirico. Ay aking ipinangaral na medyo ang Ebanghelyo ni Kristo. Sa kapangyarihan ng ang banal na Espiritu. Alam mo, mga kapatid, kapag may Holy Spirit ka, ito yung challenge natin. Si Pablo nga mula Jerusalem hanggang Ilirico, actually, siya talaga ginamit ng Panginoon para sa kaligtasan ng marami at mga churches. Bakit? Ano kanyang puhunan? Abogado siya? Hindi. Dati siyang mamamatay tapos binago ng Panginoon. Malaking potential yon. Pero higit sa lahat ang kanyang kapangyarihan, sinabi niya, sa bisa ng matanda at mga kabalaghan sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Ano pat buhat sa Jerusalem at sa palibot-libot hanggang sa Ilirico ay aking ipinangaral na lubos ang Ebanghelyo. Ang pinagkukunan niya ng kapangyarihan para may pangaral ng Ebanghelyo, Holy Spirit. Our power and mission is the Holy Spirit. Kaya mga kapatid, do you have the Holy Spirit? Aba pakita Pakita Ayun Biga, alam mo, wag ho tayong mahirati na sinusuppress natin ang Holy Spirit. Mag-give way tayo sa Diyos. Wag nating ipighatiin ang Holy Spirit, sabi ng Bible. Tama ba? Sana tayo nagnanasa, mga minamahal. 1 Peter chapter 1, verse 12. Tingnan niyo po. Na ipinahayag sa kanila na hindi sa ganang kanilang sarili, kundi sa ganang inyo, pinangasiwaan nila ang mga bagay na ito, na ngayoy ibinalita sa inyo sa pamamagitan ng mga nagsipangaral sa inyo ng Ebanghelyo
sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen. Kaya napakasimple mga kapatid, hindi ka na kinakailangan mag-attorney para ikaw makapangharal ng Ebanghelyo. Tama ba? Hindi ka na kinakailangan mong makapasa ng Bible School, magmasteral, magdoctorate. Hindi. Ang kailangan may Holy Spirit. Tama ba? Ay kayo may Holy Spirit. Oh. Kayo may Holy Spirit. Ay hindi ka makapag-post. Ay, hindi ka makapag-ahaki ng kaluluwa. Ano yon? And ye shall receive power after that the Holy Ghost come upon you, and ye shall be witnesses. Ye shall be my witnesses. And ye shall be witnesses unto me. Automatic, pag dumating Holy Spirit, magiging saksi ko kayo. Bakit? Ang Holy Spirit talaga ay saksi o kapangyarihan ng pagpapatotoo. At yan po pinagtibay ni Pedro, at saka doon sa mga propeta. Naray, papangaral ang Ebanghelyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Yung iba, ginagamit ang kapangyarihan ng internet. Politika. Impluensya. Artista. Wala yung binatbat sa Holy Spirit. Kaya isang hamon ho ang pagkakaroon ng Holy Spirit sa ating buhay. Are you with me? Isang napakalaking hamon po yan. Tama ho ba? Okay, nalulungkot minsan pero inaaliw ko na lang ang sarili ko dahil nakita ko yung anak ni Rina, pambihira. Yung panganay niya, parang kapre ang tangkad. Yung sumunod sa kanya, tigbalang na. Mas lalong tumangkad pa yung sumunod. Tapos itong anak ni Bude, na nandito, ang tatangkad. Tapos yung kapitbahay, pag naglalaro sila, gaya ni paus-us. Si Utoy ang pinakadulo. Ako nga, ang anak, pinakadulo. Pero iniisip ko, lalaki rin niya kasi ang daming kumain. Daming kumain ni Utoy. Pag binubuhat ko naman talaga, higya ko na may angat. Kasi siya yung exercise ko, ginagawa kong barbell. Ay, nang unay kayang-kaya ko, nakakalabing dalawa ko, Utoy ako, hirap nang makawalo. May nabigat na. Kasi nakain eh. Pag nakain, nalaki. Pag may Holy Spirit ka, may kapangyarihan ka. Tama ba? May kapangyarihan ka ba? Hindi ito yung kapangyarihan lagi ng yung patay binuhay mo. Ikaw nga'y papatay na. Tama ba? Ay hinahamon ko kayo kung kayo may Holy Spirit talaga. Hinahamon ko po kayo. Kasi, and ye shall receive power after that the Holy Ghost come upon you, and ye shall be witnesses unto me. The very purpose of that power is to be witness for Christ. Hey, are you with me? Hindi na ko kailangan sumigaw. Let the Holy Spirit ang sumigaw sa inyong puso kung meron kayo. Tama ba? Hinahamon ko po ang nagsasabi sa inyong may Holy Spirit. Tatandaan ninyo, ang walang Spirit na ni Kristo, hindi Kanya. Delikado ka. Delikado yan. Romans 8:9. Tama ba yun? Ang walang Espiritu ni Kristo, hindi Kanya. Ngayon, ayoko meron. Ay, patunayan mo. Nag-witness ka ba? Are you part of mission work? Are you part? Kayo ba'y bahagi? Ha? Ay, mahirap magsinungaling sa Diyos. Mahirap po tayong lukuhin natin ng Diyos. Tayo uurang oo, tapos hindi naman pala. Ay, sinong niluko mo? Tama ba? Hindi ho tayo naglulukuhan dito. Titiyakin mong may Holy Spirit ka dahil kung walang Holy Spirit, hindi Kanya. Ngayon, kung may Holy Spirit ka naman, abay, pakita eh. Kumusta ang kapitbahay mo? Nakapakinig na ba sila kay Kristo? O puro away ninyo napapakinggan? Kumusta yung inyong kasangbahay na hindi ligtas? Nakapakinig na ba siya? Kumusta yung mga kaklase nyo? Katrabaho nyo?
Kung may Holy Spirit ka, dapat nakakapakinig sila sa'yo. At nakakakita ng buhay na binago. Ngayon kung hindi, please search yourself hanggat buhay ka pa. Baka akala mo palangit ka, hindi pala naman. Hindi mo kayang pigilan yan. Number 2, not only power to preach, but also power to prick. Power to prick. Verse 37, ano po sabi diyan? Now, when they heard this, bakit sila may napakinggan? May nagmi-mission eh. Ang pananampalataya nang gagaling is pakikinig ng kanyang salita. So may napakinggan sila. And by the power of the Holy Spirit, when the Word of God preached, ano sabi? They were pricked in their heart. Ano ba? Lagi kong sinasabi sa inyo, pag sinabing prick, from the Greek word na katanoso, that is to pierce thoroughly. To pierce thoroughly. Ibig sabihin, nang makapakinig sila ng pangaral ni Pedro sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, yung kanilang puso ay tinuhog ng tag-usan. Ano ba ang tumatag-os sa kaluluwa, sa puso ng tao, ay hindi yung galing mangaral ng mga ngaral, kundi ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Hindi ako makapag-witness, Pastor. Hindi naman ako kasing galing ni Brother Henry. Ang arte mo. Ang kailangan may sabihin ay si Kristo. Alam niyo ba, ang Korinto, basahin niyo ang background, ang daming matatalino doon, pero karnal. Ang kailangan natin kapangyarihan ng Holy Spirit. Lalo ngayon, kita ko, tingin ko, kailangan nyo ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Yung humahagibis na hangin. Are you with me? Pastor, ayaw maligtas eh. Tagal ko na sinasabihan eh. Baka naman yan nga lang ang sinasabihan mo. Iwanan mo muna pansamantala. Yung iba naman, ay mabuboring ka talaga, mabuboryo ka. Pagka yung lagi nang yan ang inisip mo, ay yung iba naman. Bakit? Sabi, at to the uttermost part of the earth, hindi naman yung kapitbahay mo lang, hindi naman yung asawa mo lang. Ay mala mo, pag ikitumutok sa iba, saka sila mimiha-miha. Tama yung aking tatay at inay, yung aking sambahayan, ang tagal kong pinangaralan yan. Noong kayo mag-mission, saka sila nakaalala eh. Ba yung aking anak ay nag-mission na nga naman. Ay ating tulungan. Yung muna ang kanilang pakay eh. Bilang magulang tutulungan. O ay dito inabot ng biyaya ng Diyos eh. Pansamantala ko silang binitawan. Kasi marami pang tao. Parang kayo eh, bitaw na eh. Iba sa inyo eh, bitaw na. Are you with me? Pierce thoroughly. Bakit? Ezekiel, John 3 verse 5. Jesus answered, verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Ano ba, ang Holy Spirit ang author ng regeneration. As Ezekiel, ginagawa ng Diyos na ang pusong bato ay laman. Kaya pag nadatngan ng salita ng Diyos, tuhog. So, totoo na, wala akong matigas pag kinilos ng Diyos. Wala. Si Pablo, mamamatay tao. Panatiko sa kanyang relihiyon. Anong nagawa niya nung siya kilusin na ng Diyos? Walang gagaling sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Ay, ang problema lang, available ba yung tools ng Holy Spirit? Ang galing mo nga mekaniko, wala ka naman yabe. Wala kang tools, wala kang malaang yung ekes, wala kang malaang lais, wala kang malaang palpardible. Tama ba? Ay kahit ang galing-galing mekaniko, wala ka namang gamit. Nandiyan ang Holy Spirit, pero hindi ka naman nangangaral, yun ang tools. Kaya nung mapakinggan nila, sila'y nangasaktan, sila'y na-prick, sila'y natuhog. May napakinggan. Yun ang tools natin, Word of God. Let's spread it out. Oh,
tayo ba'y nahamon? Ako, pagdating ng Lunes, marami na uling gagawin. Busy na ulit ng pagbabrowse ng cellphone. Pagtitingnan ko may nag-like sa aking picture. Talagang wala nang inilagay kundi yung mga picture ng kanilang muka. Ay siya, maganda hanggang ang tao sa iyo. Anong napala mo? Sa totoo na, halimbawa, may nag-like sa inyong isang katerba. So what? Kinilig ka doon, may nag-like sa iyo. Ang magandang i-like sa iyo, nakita yung buhay na binago mo. Bakit? Nangangaral ka ngayon ng salita ng Diyos. Yan ang magandang makakita sa iyo. Tama ba? Isa mapahanga mo ang tao, isa namang araw ikin na may putik na uli. Kaya isang araw ay kulubot na uli. Bakit? Yamang sa labok ka ng galing sa labok ay babalik ka rin. Yan ang sabi ng Bible. Kaya wag may display lagi ang mukha mo. Ay, display mo yung mukha ni Kristo na kaya magbago ng buhay ng kaklase mo, ng kapamilya mo, ng kapuso mo, ng kabarkada mo. Iba tayo. Tama ba? Amen. Na mas masarap. Alam mo, nakakatuwa na yung magbahagi ng talata, mas lalo yung may makakausap kang tao. Iba pa rin yun. Pero lalo na yung nakikita mo mga tao. Aba nga, naaliligtas nga eh. Kalain mo yan. Sino magsasabi si Brother Dayo ay nakikita ko lagi din eh. Mahirap maghusgang hindi pa siya. Itong gawain, ito yung mahirap puntahan, ito nang hindi ligtas eh. Tama ba? Yan, ninong ko rin, nako. Oo. Mahirap sa kain. Okay, natutuwa kay Ineng, kay Lorilyn. Kalay mo buhat ng umatin hanggang ngayon natin eh. Pag nabaptize siya, liban na yan. Amen? Si Ma'am Mars, pag nakakakita na may mababaptize eh, Pastor, ako'y yuyaamot ako'y isang araw ay naandyan na rin. Sino magkakala natin yun dahil lang sa pangangaral ng salita ng Diyos? May mga taong kinikilos ng Diyos. Kasi ang ating kapangyarihan ngay Holy Spirit. Huwag ko kayo maging mahiyain. Ang sabi ng Biblia, sino man magmakahiya sa akin sa harapan ng tao, ikakahiya ko rin naman siya pagparito ng anak ng tao. Huwag na siya ikakahiya. Bigay yung maghahawak ng manok. Hindi mo nahihiyang laging hawak ang manok at panggas pa. Kaya nga silos na silos ng misis. Magaling pa yung manok na yung pagkagising sa umaga, panggas na. Aba, kayo na ang bahala doon. Magduktong noon. Hindi ka? Okay ka mga misis, sinapapanggas pa. Hindi nga? Mag-akay po tayo, mga minamahal, wag tayo mahiya. Nung ako ngayon nasa Panginoon wala pa sa Panginoon lulumpo-lumpo na wala namang pagkukuha ng pera lagi pang nasa sugalan. Mamadyong ba? Ito ako nahihiyang ako nagmamadyong. Ito ako nahihiyang ako na kay Kristo ngayon at siyang binabahagi ko. Sabi ko nga sa inyo ay nasusunog na bahay, hawak mo isang timbang tubig. Pwede ba ibuhos? Nahihiya ako. Ngayon, nasa iyong lunas eh. Alam mo kung tunay kang doktor, manggagamot ka. Bakit? Nasa iyong lunas. Nasa atin ang lunas, nasa atin pa ang manggagamot. Kaya naman isulong. Pag hindi ka pa maumimik. Tama ba? Tanong kayo nga ba na, imik? Ang ganda ka sanang dumami tayo, naging bahagi ka. Yung may ituturo ka din si Romel na yan. Kaya umalis siya dahil ko. Ang ganda sana naging membro yan. Biyaya ng Diyos, inakay ko siya. Amen? Si Dayo, ba't nandito dito? Inakay ko yan. May kita ka ditong ikaw ay natutuwas pa nun. Hoy, ginamit dun eh. Tama ba? Kung lahat tayo may ituturo dito, ano pang paglalagyan natin? Sana pangarapin natin yon.
tayong kapangyarihan. Are you there? Sa Ephesians chapter 2 verses 1 to 5, makita natin patay ang tao. Pero may kapangyarihan tayo para buhayin sila spiritually at ang Holy Spirit yan. Then number three. Not only power to preach, but also power to produce. Power to produce. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ang ating layunin ay magsabog lang ng binhi. Ang ating ultimate aim ay may maani na mga tao magpupuri kay Kristo. Tama ba? Ay, mahirap naman ho yung gayon. Bakit kayo mag-aalaga ng baboy? Ano yun? Papalakahin lang hanggang mamatay ng kanya? Di! Kaya ka nag-alaga ng baboy, sala siya ipagbintay karnihin. Tama? Oh, mahal ngayon ng biik, 9,000. Okay, bumili na 9,000 biik. Oh, pinakain ko. Oh, yun, namatay na. Oh, wala lang. Hindi, kaya ka bumili, palalakihin. Either ipagbenta o karnihin. May layunin. O, ba't ka magkakain ng kaluluwa? Para makaakay. Tama, di kayo yun? O, ba't ka nag-aaral? Para gumagraduate. Isang araw magtatrabaho. Bakit tayo pinag-ahasik ng salita ng Diyos? Para marami ang maligtas. Tignan niyo po, Acts chapter 2 verse 42. Nako, ito aking biyaya ng Diyos ay hindi hiwag-hiwag. Alayan, dami nga pala na naligtas sa panahon na yan. Then you have Acts 42. 41 muna. 41. Yan ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan. At nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. Mga kapatid, not only power to preach, but also power to produce. Kala mo, 3,000 kaluluwa. Ilang ka populasyon ng Taisan? Ay, pag tayo nakakuha ng 3,000 di yan, ay pwede na akong kumandidato mayor. Sa member pala natin, labas na. Are you with me? 4 verse 4. Tingnan po natin ang 4. Kung hindi ko malalahat, tingnan lang natin. Verse 47 muna pala. Tingnan nyo ha. At idinaragdag ng Panginoon, araw-araw yaong nangaliligtas. Mula sa 120, nadagdagan ng 3,000, ay upang araw-araw. Ay, tignan ang talong. Yung inaraw. Tama ba? Araw-araw. Alam mo kapatid, ang saya ng iglesyang ito. Kumusta po kayo? Kayo ba'y nakaka-relate? May lagi sa tiles ang tingin. Pagsala sa tiles ay sa kisame. Tingnan niyo po ang chapter 4 verse 4. Tingnan niyo po ang 4 verse 4. Nandiyan po ba kayo? Datapwat marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya. At ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Oh, daghan gyud. 120, 3,000, araw-araw. Tapos ngayon 5,000, power to produce. Huwag mong sasabihin. Ingang sabong, dinudumog ng tao, may kapangyarihan dumugin ng tao, lalo pa kaya pagka si Kristong nakilala. Tama ba? Tingnan pa natin, patunayan natin na ito'y may kapangyarihan. 5 verse 14. At ang mga nagsisampalataya ay lalo pang nangaparagdag sa Panginoon. Ang mga karamihang lalaki at babae, may kapangyarihan ba? Natutuwa nga ako Nadamay tayo Hindi kayang hadlangan ng COVID yan. At saka ngayong yung virus na yan, lakoy, umay na dyan. Umay na diyan. Totoo man o hindi, basta ako'y tanga ng Diyos. Tama ba?
May takot na takot. Matakot kang hindi sumunod sa Diyos. Ang nakakatakot yung hindi ka nasunod sa Diyos, baka hindi ka ingatan ng Diyos. Ay, umay na dyan. Tama ba? Eh, sige naman mangyayari yan. Dahil pag hindi nangyari yan, di totoo ang Bible. Kaya kung ikay nagbabasa ng Bible, di ka na dapat na-surprise sa nangyayari. If you know your Bible, huwag ka na ma-surprise sa nagaganap sa libutan. Dahil introduction lang yan. Marami pang malalala ang mangyayari. Ako'y bingi na dyan. May nagtanong sa akin, Pastor, ano masasabi mo din eh? Ang masasabi ko, kumilala kay Kristo. Nakakabingi na yung mga bali-balitang yan. Ang pinakamagandang balitang mapakinggan nila ay Ebanghelyo. Hindi sa ini-ignore natin yon. Kaso lamang, ay kung yan na lang lagi ang iyong pinagtuunan ng pansin, di ka na makagalaw, di ka na maging masaya. Puro ka na takot, puro ka na pangamba. Hindi ako iniligtas ng Diyos para matakot. Hindi ako iniligtas ng Diyos para maging alipin ng anumang bagay. Ako iniligtas ng Diyos para maging alipin ng Diyos. Ay, kung ako kukunin ng Diyos, sige naman. Huwag mo nang antayin ng COVID at kung ano mong virus niyan, kung talagang kukunin ka ng Diyos, kahit hindi ka nahawahan yan, mamamatay ka. Ang problema nito, lahat ng virus pumatay sa iyong pananampalataya. Hindi ka na masigla kay Kristo. Hindi ka na nag-aakay ng kaluluwa para kay Kristo. Yun ang nakakatakot. Kung kayo nakaka-encounter ng tao, mas madami sa akin. Sabi ko sa inyo, pangalan ko kilala na. Gumawa na siyang GC, i-interviewin lang. Ano ang masasabi niya? Hindi ako nasagot. Pinilit ako, ang kailangan niyo si Kristo. Ay nandi iglesia ni Kristo, Sabadista, born again, etc. etc. Sasabihin ko kung sino. Si Kristo. Oh, ginawan kami ng dito yung mga despalinghado dito sa Dagatan. May GC kami. Di ka, Brother Macmac, kasama ka doon. Kami nakakuha ng 1,000. Oh, di ginugunagun ako yung GC ngayon. Nag-share ako ng Word of God. Yan ang kailangan ng tao. Hindi gaga-ayuda yan. Tuwang tayo ipila eh. 1,000, 6,000, nasaan na yun? Pero pag si Kristo nakilala mo, hanggang langit. Ngayon kung ikaw may pag-asa ng langit, ay bakit hindi mo ibahagi? Ay pambihira. Sabi ko sa iyo kapag wala kang puso na ibahagi si Kristo para makakay sila, tatandaan nyo ito, hindi ako magkakamali din eh. Ikaw ang makakay nila. Kaya maraming Kristiyano yan imik mundo na, nagle-letter P na rin. May mga Kristiyano kung magmura, letter P na rin. Kasi pag hindi ka na-impluensyahan, pag hindi ka impluensya para kay Kristo, mundo ang i-impluensya sa'yo. Tama ba? Naku naman. Kaya ginaan nyo pa. 6 verse 7. Ano po sabi ng 6 verse 7? At lumago ang salita ng Diyos. Siyempre, may nangangaral eh. At dumaming lubha sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. At nagsitalimas pa ng palataya ang lubhang maraming saserdote, pati mga pare, naliligtas. Sarap ka na yan dahil tayo mainit mag-akay ng kaluluwa. Pati yung naggumawa ng COVID naligtas. Marami hong mga Muslim naliligtas na ngayon. Maraming mismong mga leader ng Muslim naliligtas na ngayon. Maraming mga artista ngayon naliligtas na rin. Maraming mga bakla naliligtas na rin. Nagiging pastor pa. Ikaw, sarap na yun. Naging bahagi ka sa kanila. Amen! Hoy, Christian, gising, gising, gising! Mangaral ka ng Ebanghelyo! Napakabulok na ng mundo para hindi mo lagyan ng asin.
Napakadilim ng mundo para hindi mo ihatid ang ilaw. Napaka-hopeless ng mundo para hindi mo ibigay ang pag-asa. Christ alone. Siyang tunay na ayuda ng buhay. Sige naman tayo, magkakasaka sa mundong ito. Mamamatay pa tayo dito. Dahil this world is not our home. We're just passing through. Salamat na lang na ikinakakakain, may maganda kang bahay, may magandang sakyan. Hindi yan ang tunay na biyaya. Ang tunay na biyaya kay buhay at may walang hanggang buhay. Magpakayaman-yaman mo ng Kristiyano ka, magpapantay din ang paa mo. Ang maganda kay mayaman kay Kristo. Paano kaya yaman kay Kristo? Kailan ka umimik? Kailan ka umimik? Naku po. Samantala ang Mormon, samantala yung ibang relihiyon, nakikipagdebate pa. Yung alam kung bakit umunlad yung kay Buloy? Ay, sa December 25, pumirma na daw kayo. Nabasa ko Siya ang huling paperma sa iyong kaluluwa. Anong kapal ng mukha ng taong ito? Pero wag ka, hindi nahihiya sa kanyang kabulastugan, sa kanyang kamangmangan. Ay ikaw, humanly speaking, mas gagalingin siya na mali ay maingay. Pero ikaw naturingan tama, ay kailan ka umimik? Kung madadakot ko lang ang puso ng mga kaluluwa ng aking mga mahal sa buhay, gustong-gusto ko silang maligtas. Kaya ginagawa ko ang bahagi ko. Araw-araw ko silang tinatapunan ng salita ng Diyos, ng mga paalaala na ang Diyos ay malapit ang dumating. Sana magsisi kayo. Sana manampalataya kayo kay Kristo. Ginagawa ko yan araw-araw. Kumusta kayo? Aasa ka ng ani, di ka naman nagtatanim. Huwag kang umasa ng maliligtas kung hindi mo ibinabahagi ang tagapagligtas. Huwag kang umasa ng mga mababago kung hindi mo ibinabahagi ang nagbabago ng buhay. Hindi ko sinasabing masama ang magsipag sa inyong bahay, pero hindi yan ang purpose lang ng iyong buhay. Yung pangbahay ka lang? Hindi yun. Make a way that you can share Christ. So what? Salamat. I salute you. Ang sipag mo sa intahanan. Ang sipag mo sa school. Ay paano sa Diyos? Hindi ang inutusan ni ako lang. Mga manggagawa lang. Lahat ng may Holy Spirit, ye shall be my witnesses. Amen. Power to produce. Dami yan. Daming talata yan. Basahin niyo yan sa inyong bahay. Sabihin ko sa inyo, talagang pinagtitibay, not only power to preach, to prick, and also power to produce. Nabasa ko isang commentary sa aklat ni Halis. During those days, apostolic time, nasa 500,000 na sila. Yung account ng Book of Acts sa kanilang pag-aaral. Nagsimula sa 12 alagad. Judas ba ang isa? Naging 120. Nadagdagan 3,000. Dumami ng dumami hanggang sa nakaabot sa atin. Kaya tayo ang tunay na international. Tama. Ay, kumusta ho kayo? Kumusta ho? Sana may passion tayo, no? Pag sinabing passion, yung para bagang, yun ang galak mo. Yun ang, kumbagay, bakit gusto mo pang magising pagkatapos matulog kasi gusto mo pang magawa yun? Ang ganda sana tayo ay sabi ni Pablo, siya electionist, pero kay naghahangad daw kay matakwil ng aking mga mahal sa buhay. Sapagat nasa na aking kaluluwa na sila'y maligtas. Sana, nananalangin tayo na maligtas ang ating mga mahal sa buhay.
at gamitin ka. Gamitin ako. Ang aking anak na yan, si Jamuel, iniiyakan ko talaga yan araw-araw. Kasi hindi man automatic pag anak ng pastor, ligtas. Are you with me? Then number 4, power to preserve. Power to preserve. Tingnan niyo po. Acts chapter 2, verse 42 na ang ating tingnan. Actually, mga kapatid, ang sabi doon, at sila'y nagsipanatiling matibay. Hindi lang ikaw ay nagtanim, hindi lang ikaw ay umani, yung mapatibay. Are you with me? Mahirap naman yung naani mo eh. Diba? Kaya ako sa totoo na, mga minamahal, kung kayo nakikinig, lahat ng mga membro, hindi ako natigil ang kapapanalangin sa inyo na kayo magpatuloy. At yung mga hindi nakaka-attend, hindi ko pa rin kayo tinatantan ng ipanalangin na kayo bumalik sa Panginoon. Amen? Kumusta ho tayo? Anong tukmo ng ating utak? Baka naman puro pang mundo lang. Nagkakamali ka, kaibigan. Nagkakamali ka, kapatid. Pag ang tukmo mo ng buhay ay mundo lang, hindi yan ang may Holy Spirit. Hindi ho yan. Hindi ho tayo against sa isang araw may magandang bahay ako. Ayoko nga eh. Nangangarap din. Kayo paga. Tama ba? Hindi ho tayo kontra dyan. Pero baka naman yan ang tukmo mo lang. Salamat kung matuloy. Pero walang problema kung hindi. Dahil ang maganda ng aking bahay sa langit. Tama ba? Pero hindi ako kontra na tayo mangarap sa lupa. Ang atin lang kontra, ang may Holy Spirit, hindi yan lang ang tukmo. Are you there? Ewan kung alam sa Bisaya yung tukmo. Ibig sabihin, yun ang focus. Yun lang ang nilulunggati ng iyong isipan. Tama ba? Isang araw, ako'y titingalain. Bakit? Ginaya mo si Judas. Nagbigti. Let me tell you and let me remind you, hindi ako kontra dyan. Gusto ko nga lahat ng membro dito, kanya-kanya sakyan. Tayo papatayo ng building, first, second, third, fourth, puro garahe lang. Oh? So, ibig sabihin, pinakikita ko lang sa inyo, hindi ako kontra dyan. Tama ba? Kaya nga ako'y tuwan-tuwa doon sa yung weightlifter. Kala mo magtatights, 40 million. Pang meron ko si Henry sana yung lumaban. Brother Henry, laban na. Iwanan mo na pansamantala si Joyce, laban. Laban. Papagputi, putok ang muscle. Ibig sabihin, hindi tayo kontra dyan. Balanse ang buhay. Bakit? Sabi ng Matthew 4 verse 4, ang tao hindi nabubuhay sa magitan ng tinapay lamang, kundi sa magitan ng kanyang salita na lumalabas sa kanyang bibig. Ibig sabihin, may kailangan ng tinapay. Lalo't kung may palaman. Tama ba? So practical pong dapat tayo sa lupa ay nag-iigi din. Pero hindi yan lang focus lang. Yan ay all these things, but God must be the first. Share Christ. Are you with me? Behera. Parang duda akong share mo si Chris eh. Yung makinig pa lang kay Chris, hindi ka naganado eh. Yung pa kaya ibahagi mo siya. Tama ba? Are you with me? Power to preserve. Oh, yes, persevere. I mean, power to persevere. Nakakapagpatuloy. Tignan niyo po ang 5 verse 40 hanggang 42. 5:40 hanggang 42. At sila'y nagsisang-ayon sa kanya at pagkatawag nila sa mga apostol ay pinalo nila at ibinala sa kanila na huwag silang magsasalita sa pangalan ni Jesus at sila'y pinawalan. Sila nga'y nagsialis sa harapan ng Sanhedrin na nangatutuwang sila'y nangabilang na karapat-dapat na mga bata ng kalimurahan dahil sa pangalan. Di ka pinagpapalo? Di ka? Kasi pinagbabawalan eh. Siguro tayo, tuwan-tuwa, yes, bawal. Ano? Pero ang verse 42,
At sa araw-araw, kita mo araw-araw pa rin, sa templo at sa mga bahay-bahay, ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo at pangangaral na si Jesus ang siyang Kristo. Hindi tumigil. Hindi tumigil. Kaya ang Holy Spirit, hindi ka niyan papayagan tumigil. Basta payagan mo lang siyang maging kapangyarihan ng iyong buhay. Tama ba? Kasarap noon. Walang tigil. Alam mo sa totoo na, mga kapatid, ang pastor dapat talaga prayer and word of God lang eh. Yun sana ang gusto ko. Pero siyempre, pag may pagawaan din eh, hindi din ako makaka-focus. Tingnan yung mukha ko. Hindi mo na ako naguhukay, ako gar ng nugnog. Bakit? Sa totoo na. Kailangan na, kung tayo naman ay babayad pa sa mga ang mahal. So dapat tayo may online Bible studies lagi, ay di si Henry din ang nagawa din. Saka si Brother Eric. Ito lang ay dinidin ko sa inyo. Kung kami hindi sana nakakapangaral dahil lang di may iwasang gawain, kami lang ba ang dapat mag-akin ng kaluluwa? Ay minsan nakakalungkot, pagka kami hindi na makapangaral, tigil na din ang gawain. Eh hindi gayon dapat. Kaya natutuwa sa mga babae yung people, meron kanilang online na pagpapalakasan. Sana ang dulo niya pag-aakay din ng kaluluwa. Dahil useless ang inyong pagpapalakasan kay Kristo kung ang dulo ay hindi pag-aakay ng kaluluwa. Ang purpose ng ating fellowship dito sa loob ay para tayo lumakas at mag-aakay ng kaluluwa. Amen. Then finally, power to prevail. Power to prevail. Victorious Christian life is useful and fruitful for Christ by the power of the Holy Spirit. Power to prevail. 3,120. Anong kanilang napagtagumpayan? Kanilang mga sarili. Kung hindi sila nagtagumpay sa kanilang sarili, mahirap yung araw-araw ay nasa templo. Mahirap po magbili ng lupa at ibibigay para sa gawain ng Diyos. Hey, tama. Ay, baka pag ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu talagang gumagawa sa atin, magtatagumpay tayo. Ang unang dapat magtagumpayan, sarili. Bakit? Bakit wala ka pag prayer meeting? Huwag mong sabihin ang lala ng problema. Hindi! Ang malala, yung sarili mo! Hey! Kung may dapat unang pagtagumpayan ng Holy Spirit, huwag yung kapitbahay mo, yung sarili mo. Sila'y nananatiling matibay sa pagkakaisa sa templo, sa pagpuputol-putol ng tinapay, sa pananalangin. Nagtagumpay sila sa kanilang sarili. Bakit? Andun sila. Iba, prayer meeting, anong gusto mo papangalanan kita? Prayer meeting, hindi mo kayang gawin. Andito ka lang sa taysan. Hindi mo kaya. Baka gusto mong pangalanan na kita isang araw. Ang bulok mo yung iba pang maakay mo. Sarili mo hindi mo maakay. Ang dami-dami nating dahilan. Kay sugar ni. Ang talagang dahilan mo, yung puso mo. Bakit ka naman sa ibang bagay? Hindi naman mahalaga na pupuntahan mo. Pero yung kakatagpuin mo ang Diyos dito, hindi ka makarating. Kahit kamatayan pa maging kaharap mo, kung talagang powerful ang Holy Spirit sa iyo, andito ka. Ito sila pinagbabantaan. Pag kayo nangaral ulit, patay kayo. Sino dito ang membro ng God Disabled, binanta at papatay? Dito nga kayo namamatay eh. Tama ba? Hey! Ang layo ng ating Kristyanismo. Araw-araw sila'y nagsipanatiling matibay. Ang unang dapat mapagtagumpayan, sarili.
Yung magbibigay ka ng lupang ipinagbili, kung maramot ka, hindi mo kaya yun. Amen. Amen. Naku naman. Kumusta prayer meeting natin? Naka. Sa kukupar. Kristiyano, susuyuin ka pang umattend ng prayer meeting, mahiya ka naman sa kalis mo. Waking may kalis, Kristiyano, mahiya ka! Ang Kristiyano hindi na inaanyayahan. Siya ang nag-aanyaya. Tama? Ano dadahilanin mo? Ano dadahilanin mo? Hinaharangan ka ba ng Armalite? Hinaharangan ka ba ng tsunami? Hinaharangan ka ba ng lindol? Sukdulan! Mas malakas ang kapangyarihan ng Holy Spirit kaysa lindol. Pero ba't wala ka? Amen. Amen. Huwag tayong pangkal sa Panginoon. Pag tao nahila, kaliki ka. Pag si Kristo, hindi ka mahila. Ang problema mo? Ang problema mo? Malaki ang kulatok ng ulo mo. Pag hila ng sikmura, dala-dala ka. Pero paano yung pangangailangan ng kaluluwa mo? Let me challenge you. If you have the Holy Spirit, you have to prevail. Tama ba? Amen! Masama pa nito, ang kakatuwa dito, kung kayo talaga ay kaya hindi lang makarating dahil walang masasakyan, magsabi lang kayo. Dahil mas tuwa kaming kayo kaunin dahil gusto nyong umaten. Ay lalo naman kung may sasakyan ka at hindi ka pa makaten, talaga laki ng kalukatok ng iyong puso. Malaki ang problema mo. Tama? Tama ba? Dahil yung walang sasakyan, gagawa natin ng paraan. Ngayon, kung may sasakyan ka naman, di ka pa rin maka-attend, laki talaga ng problema mo sa buhay. Kung may dapat kang unang pagtagumpayan, sarili muna. Are you listening? Wala nang kakamay sa akin mamaya. Dapat matuto tayo. Huwag yung tayo nahihili dito. Wala tayong sinisino dito. Lahat ng anak ng Diyos dapat natututo. Tama ba? Bago ka man o matagal ka na. Mas lalo dapat kung matagal ka na. Tama ba? Tama ba? Abay, tayo magtatay isang araw. Baka yung mga Aguilar nakatin dito dahil napagtamaan. Yung taga Mindanao, nakalantak ng atin din eh. Abay, paano pagka-preaching ng pastor? Kung hindi tayo umatin ng prayer meeting. Pag hindi pa naman tayo naingle. Nakakalungkot minsan na dapat tayo sa patagal ay sa palago. Kumbaga, pag natanda, di nalago. Hindi yung natanday na bata. Tama ba? Tama ba? Okay, kakamayan nyo pumamaya. Pag di kayo kumayamay, tinamaan ka. Tama? Against persecutors. Ano ba? Sila ho'y pinag-uusig. Dito nga pinaghahampas sila eh. Pero sabi niya, hindi maaari hindi ipangaral ang salita ng Diyos. Kahit sila hinahadlangan, nagtagumpay pa rin sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kayo mga bagos, Panginoon, bigay ko sa inyo, uusigin kayo. Sinong usig sa inyo? Yung matagal lang nasa Panginoon. Saan sila nagtagumpay? Sa job law. Mas makapangyarihan ang nasa atin kaysa nasa libutan. Against the false teachers. Kahit mga false teachers, magtatagumpay ka. Power in mission. Are you there? Power in mission. Kumusta po? Kumusta po?
Minsan mga kapatid, alam mo, ang dami nating kinatatakutan. Alam mo ang problema mo? Sa Diyos hindi ka takot. Sino yung taong yan? Kung takot ka sa Diyos. Kaya minsan nakakalungkot, baka kaya lalong hindi makakilala yan. Kasi wala kang kagatol-gatol sa Panginoon. Tama ba? Tama ba? Minsan napapansin ko naman Di pagka sa iba'y na, pagka ibang kalakaran ay napagbibigyan, pag sa Panginoon na may ang daming dahilan. Nako. Nanlalamig na tayo, kapatid. Amen. Ang problema dyan, nanlalamig na tayo. Yan ang talagang ugat niyan. Baka talagang tayo kulang talaga sa pananalangin. Kulang sa pagbabasa. Kulang sa pag-apply. Kasi pag mainit ang puso mo, yan kaya Di ka? Para mag-asawa, naglalagablab ang pagmamahalan. Abay, kahit anong hirap ng buhay na itaguyod Kung talagang mahal natin ang Panginoon, gagawa tayo ng paraan. Amen? Kung mahal mo ang Panginoon. Mahal niyo ba ang Panginoon? Mahal niyo ba ang Panginoon? At tayo walang karapatang hindi mahalin ng Panginoon. Alam mo, ang pag-ibig sa Diyos, hindi man emotion yan. Commitment. Kasi ang emotion, come and go yan. Pero yung commitment, may damdamin ka, wala, tuloy. Para sa pag-aasawa yan, hindi naman laging kayo mainit sa isa't isa. Nag-iinit, ang bait, pwede. Pero hindi lagi yung lagablab kayo ng damdamin sa isa't. Hindi. Pero bakit kayo magtatagal? Kasi commitment. Ikaw ang pinakasalan ko, di tayo hanggang kamatayan. May damdamin, nawawala. At lalong mawawala na yan pagka hindi kayo committed. Kikated yan. Pag hindi kayo committed. Are you with me? Kumusta po? Amen. Tayo manalangin. Napagpala namin Diyos sa langit ngayong umaga. We listen to your words. Ni-remind mo ulit kami sa gawain ng mission. At likas po yung gagawin ng isang may kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay ang Banal na Espiritu. Habang tayo nakayuko, nakapikit. We will let us stay long. Kung merong kinatagpo sa iyong buhay na mensahe ng Diyos, iwanan mo ang upuan mo. Kung wala ka naman, wa-effect ang napainggan mo, diyan ka na lang sa upuan mo. Pero kung ikaw ay kinatagpo ng mensahe ng Diyos, mamimig tayo para sa Panginoon. Magtagumpay tayo. Dahil ng Panginoon. Panginoon Diyos, hindi kami dito para magpalipas lang ng oras. Narito kami para iyong paalalahanan. Para itong iisa at buong buhay na ito magkaroon ng katuturan sa mundong ito. Ang katuturan ng buhay matapos mong maligtas, maging dahilan ng kaligtasan ng iba. At yun ay posible dahil meron kaming kapangyarihan dahil nasa amin ang Banal na Espiritu. Sana tulungan niyo po kami na sana hindi lang kami sa ganitong pagkakataon na naalaala yung dapat. Pero pagkatapos ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, parang wala kaming napakinggan. Parang wala kaming dapat gawin sa mundong ito.
bilang iglesia, meron kaming dapat gawin sa mundong ito. Kami maging patotoo para kay Kristo. Pagpalaan niyo po ang bawat kinatagpo ng iyong salita. Sana po ay kami maging instrumento ng iyong mga salita sa mga taong ako'y naniniwalang may mga maliligtas. Pagpalaan niyo po ang bawat isa sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.